Yoyoy Martirez, a basketball player, actor, politician, and comedian, a former councilor for the city of Pasig, died at the age of 77. Dinalaw ang burol ng dating komedyante ni Tito Vic and Joey at iba pang mga artista. Matagal na. Sisimula pa lang kami sa TV, magkakasama na kami. Napanood sa basketball. Tapos karoon sila ng programa sa telebisyon nila kasama si Bobby Jaworski. Magkakasama yung sa Broadcast City kami noon. Doon nagsimula yun, pagkakaibigan namin. Yung boses niyang malakas. Wala nang sisigaw ngayon. Biniling ko nga kanina na huwag siyang sisigaw kay San Pedro at baka mapauwi siya. Ang aming pakikiramay sa ngalan po ng aking ng pamilya at kaibigan, malapit sa akin ng pamilya ni Yoyong. So, taos-pusong pakikiramay. Araw pa, parang panahon pa ng basketball niya. Naglalaro pa siya. Ako naman kasama sa national team. Mga 1977, 78, ganyan, magkakasama kami. Sa mga sports, group na kayo. activities, kaya magkakilala kami. Marami, yung saya niya pagka kami naglalaro. Kasi nung retire na rin siya, nagpaglaro pa rin siya sa amin sa school bukol at saka 8 Bulaga na grupo. Siyempre, ang aming condolences sa kanilang pamilya at malaking kawalan si Yoyong. Sana'y kangay ma-bless ng pamilya ng Panginoon Diyos ang pamilya niya. Ang makakaniwala ng mga nangyari. Katunayan, nung huling nagkita po kami, bago siya pumunta ng Samar, bago siya pumunta ng La Union, nagkukwentuhan pa po kami. Tinanong ko po siya, ay ko, Tito Yoyong, wala ka talagang sakit? Wala kang karamdaman? Sabi niya sa akin, wala. Ay ko, hindi na. Kahit sugar, hindi mataas. Sagot niya, mataas. Dahil ba po talaga si Tito Yoyong? Walang kakarais, walang katulad. At kailanman, walang magiging kapalit ng isang Yoyong Martirez. Pag naisip natin si Tito Yoyong, sa una natin naiisip ay laging masaya, laging nagpapatawa. Pero alam niyo, ang dami ko rin pong natutunan sa kanya. Medyo lamang lang yung natutunan kong kalokohan sa kanya, pero marami din pong mga ayos at matitinong bagay, mga mahalagang bagay tungkol sa buhay, tungkol sa politika. Yung nakwento mo sa akin, lahat ng pinagdaanan niya, lahat ng hirap na pinagdaanan niya sa politika, history ng City Hall, pati sa maliliit na bagay, tulad ng kung anong pista ang dapat nating iwasan, kung saan ang masarap ng mga bagong kainan, pag-reheals, at marami pa pong iba. Madalas po kaming roommate noon, nung pareho po kaming konsehal. Yung second term niya ulit. Bale, 8 total term niya na po yun. Grabe po yung 27 years in public service na tuloy-tuloy, dire-diretso 9 consecutive terms. Yun nung nagsabay po kaming konsehal, pag may mga out of town o mga seminar, ganyan. Hindi ko rin alam kung bakit, pero lagi ako yung ginagawa niyang roommate. Kung nagpipilian na ng roommate, sabihin niya, uy, sama tayo. Siyempre, wala naman akong choice. Pero gusto ko rin naman kasi alam kong masarap mag-uwing ito eh. Ito ng mga panahon na yun, talagang nakikinig na ako, sinusubukan kong i-absorb lahat. Yung isang gabi, hindi ko alam kung sa Soleria yata, kasi isang gabi, mga 7 p.m. nasa kwarto na kami, maaga nag-hapunan. Nagkukwento siya, kwento lang siya ng kwento. Kung ano-ano, alam niyo naman kung paano dito yung kinuwento niya sa akin nung una niyang sinabi kay Papa at matatakbo siyang kuntial.
Hindi ko na ulitin yung kwento niya. Pero mahabang kwento yun. Hindi lang 20-30 minutes. Sa bandang dulo ng kwento, sabi niya, sabi sa akin ng tatay mo, tapos nakatulog siya. Kapit ako. Sabi ko yung, ano sabi? Wala na, di na ako pinapansin sa tulog ko. Tagal na. Sisimula pa lang kami sa TV, magkakasama na kami. Napanood sa basketball. Tapos karoon sila ng programa sa telebisyon nila kasama si Bobby Jaworski. Magkakasama yung sa Broadcast City kami noon. Doon nagsimula yung pagkakaibigan namin. Yung boses niyang malakas. Wala nang sisigaw ngayon. Biniling ko nga kanina na huwag siyang sisigaw kay San Pedro at baka mapauwi siya. Ang aming pakikiramay sa ngalan po ng aking pamilya at kaibigan, malapit sa akin ng pamilya ni Yoyong. So, taos pusong pakikiramay.